Ano po ba ay makinig, mga kapatid? Una po sa lahat, ipag-pray nyo rin po kami, yung mga mini-studio po. Kasi siguro talagang tiyan namin talagang problema namin mga mini-studio. Kasi nakakatatlong dumi na ako ngayong umaga eh. Nung Webes, naka-6 na dumi ako. Ngayon naman ay nakatatlong dumi na ako. So, pag-pray nyo po, yung siguro hindi naman napapansin, puro ang sakit namin. Puro tiyan. Si Katonyo tiyan. Si Agay tiyan. Si Brother Jun tiyan. Si Alan din tiyan. Sabi nga ng kapatid na Lisel, kasi nga, palibasa, ang tiyan natin kasi ay inilalakad, di ba? Dahil yung spiritual, hindi naman tayo lumalakad sa nilalakad yung tiyan natin sa spiritual. Ang problema na lang natin talaga yung literal na tiyan. Okay? So, pag-pray nyo po, na sana matapos ang pagtuturo na hindi ako pupunta ng siya. Okay? So, bagong lahat mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa atin. At nawa, magmuni-muni po tayo, bulayin po natin yung mga paksa po natin, balikan po natin, para nang sa gayon ay ma-refresh po sa isipan natin, nang sa gayon yung mga kabutihan ng Diyos na maalala po natin. Okay? So, katulad ng nakaraang Sunday, ano yung paksa natin? Maday. Okay? So, Maday, measure or judging. Okay? So, kasi, ano sila? Magka-synonym. Okay? So, ingat po tayo. Minsan, talagang, hindi natin minsan naiiwasan na pag tayo po ay humahatol, nasasamahan po natin ng alipusta, di po ba? Lalo na, siyempre, kung kamag-anak mo, di ba, nagagalit ka, naiinis ka, minsan nakapagsasalita ka ng paghatol na may alipusta. Kasi nga, medyo ang tiis-tiis ng ulo, di ba? Kaya, yun, nasasamahan mo nasasadyaw ng tanga-tanga mo, di ba? So, minsan talagang nangyayari yun. Kaya, buti na lang, napag-aralan po natin si Maday. Okay? So, balikan po natin ang Genesis 10:2. Pagkatapos ni Maday, sino pa po ang naging anak ni Japhet? Paibasa po. Hello, Martin. Genesis 10:2. Ang mga anak ni Japhet, si Gomer, at si Magog, at si Maday, at si Javan, at si Tubal, at si Meshek, at si Tiras. Okay, so ang mga anak ni Japhet ay si Gomer, si Magog, si Maday, si Javan, si Tubal, si Meshek, at si Tiras. At ang natitira na lang ay si Tiras. Okay, so plural po. Okay, pupuntahan po natin si Javan. Okay, tapos na tayo kay Maday, dito ba? Kay Javan na po tayo. Tapos na tayo kay Gomer, kay Magog, kay Tubal, kay Meshek, at kay Maday. At ang natitira na lang, pagkatapos ni Javan ay si Tiras. Okay? So, sabi dyan, yung salitang Javan o pangalang Javan, from the Hebrew word ay Yauban. Yauban. Away lang ang ginagawa ng Javan. Pinalitan lang yung J ng Y. Pero ang bigkas niya ay Yaw-bound. Yaw-bound. Ang ibig pong sabihin ay effervescing. That is hot and active. Ang ganda, no? Pag sinabi pa lang Javan, hot and active. Okay? Effervescing. Okay? Meron na tayong paksang hot, di po ba? Siyempre, pag sinabing hot, mainit, aktibo ka. Tama? May paksalo tayong gano'n, di ba mga kapatid? So, anong problema natin ngayon? Yung susunod na verse na. May isa pang kahulugan, si Javan. Ang isang kahulugan niya ay deceiver. Deceiver, one who makes sad. Okay. One who makes sad at mandaraya. Okay. Siguro may idea na kayo tungkol sa pagiging mandaraya.
Marami ho bang mandaraya sa atin? O kaya naman, hindi niyo ho ba alam na kayo nadadaya na? Ha? Hindi niyo ba alam kung paano kayo nadadaya? Ha? Ha? Alam po ba? Hindi nga. Yung po bang pandaraya, kasama po ba yun sa batas ng Diyos sa panahon ni Moses na bawal? Sino ang nakakabisado ng 10 utos ng Diyos? Ha? Bawal magnakaw. Okay. Bawal magnakaw at saka bawal magnakaw. At saka bawal magnakaw. Okay. Siyempre, unang-una doon, yung huwag kang gagawa ng ibang Diyos na iaagapi sa akin. That is the first commandment of God. Tama po ba? At tapos, yung susunod doon, yung huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Tapos, gagawin mo yung Sabat. Mangingiling ka ng Sabat. Tapos, igalang mo ang iyong ama at ina. Huwag kang magnanakaw, huwag kang nangangalan niya. Puntahan natin yung Exodo 20, kapatid. Tingnan natin. Basahin natin. Tingnan natin kung nandun ha. Nabanggit na natin, no? Igalang, 6 na araw, gagawa ka. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangbibintang sa iyong kapwa. At huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang aso, ni anumang bagay ng iyong kapwa. That is the 10 commandments of God sa panahon ni Moises. Asan doon yung pandaraya? Saan? Ganun ba yan? Pag sumamba ka ba sa Diyos, nandaraya ka na ba, no? Nadadaya ka ba, no? So definitely, pag binasa mo itong Exodo 20, 1 hanggang 17, wala yung salitang pandaraya. Saan siya pumapalo? Hindi doon sa pagnanakaw, hindi doon sa paggalang magulang, hindi yung 6 na araw, kundi nandun sa 17. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, ni ang iyong asawa ng iyong kapwa, yung lalaki o babae, yung kanyang baka, yung kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Okay? Bakit? Kasi basahin natin yung Marcos 10:19. Kasama talaga yan sa 10 utos ng Diyos sa panahon ni Moses. Basahin po natin Marcos 10:19. Di ba sabi ng binata, Lord, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Kristo, Marcos 10:19. Okay. Marcos 10:19. Nalalaman mo ang mga utos. Gaya ng, Huwag kang pumatay. huwag kang pumatay, Huwag kang mangalunya. huwag kang mangalunya, Huwag kang magnakaw. huwag kang magnakaw, Huwag kang sumaksi sa di katotohanan. huwag kang, Huwag kang magdaya. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. so dito, sinabi ni Kristo direct na huwag kang magdaya. Saan yun? Pagpinta mo yung Exodo. Nandun siya sa Exodo 20:17. Yung huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Halimbawa, pag kasi nag-iimbot ka o nagnanasa ka, sabi niya sa English, thou shalt not covet. Di ba? Covet. Covet ba yun? Covet. Di ba? Oo, huwag kang kakabit. Hindi, joke lang po. Ano sabi? Huwag mong iimbutin. Paano ba iimbutin o nanasahin ang anumang bagay ng iyong kapwa? Halimbawa, cellphone. O kaya yung lupa. Yung iba, ang ginagawa para maimbut yung lupa, gagawa siya ng papeles na peke. Tama? Dadayain niya. O kaya naman, dadayain niya yung pirma ng kanyang parents o magulang. Tama? So, ang pag-iimbut, pag nag-imbut ka, nag-desire ka ng anumang bagay sa kapwa mo, ginagamitan mo siya ng pandaraya. Kaya kasama talaga sa 10 utos ng Diyos, yung bawal magdaya.
Okay? So, maliwanag ko ba yan, mga kapatid? So, maski sa 10 utos ng Diyos, bawal po talaga yung magdaya. Okay? Eh, ang tanong, mga kapatid, may mga tao po bang sanay na magdaya? Ha? Tingnan po natin. Ikalawang Samuel 13:3. Ganito sabi ng Diyos. 2 Samuel 13:3. Ngunit si Amnon ay may isang kaibigan na ang pangalan Honadab, na anak ni Simea, na kapatid ni David, at si Honadab ay isang lalaking totoong magdaraya. Ano sabi sa ano? Sino yun? May mga tao ba na sanay mandaya, mga kapatid? May ano pa no? Certified. Diba? Ano sa English no? 13. See, subtle man. Was a very subtle man. Totoong man daraya o magdaraya. So may mga tao talaga totoong pag ang pag-usapan ay pandaraya, may mga tao talagang magaling, mahusay, no? Magaling mandaya, kaya nga maraming manluloko eh. Di ba? Ang katwiran kasi ng mga manluloko, eh wala namang maluloko kung wala namang manluloko. Walang maluloko. Walang manluloko kung walang magpapaloko. Buti, yan kasi basta mga kasabihan pang matangkad, di ko absyado yan. Okay? So, may mga tao pala, sanay man, daraya. Gaya ni Jonadab. Tayo kaya, o meron kaya sa atin na kagaya ni Jonadab na sanay mandaya, totoong mandaraya? Sana wag mangyari sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, sana wag kang ganon. Sana wag kang ganon. Bawal yan. Sa panahon ng 10 utos, until now, bawal din ng Diyos yan. Ayaw ng Diyos yan ng pandaraya. Okay? Ano? Sabi ko kanina, alam niyo po ba kung paano kayo nadadaya? Alam niyo ba na kayo nadaya na? Ha? Wala na pera, nadaya na yun. Ganun ba yun? May mga kapatid tayo, minsan, hindi nila alam na sila pala ay nadadayanan. Okay? Una, paano ba ang isang tao nadadaya? Sabi ni Pablo sa Roma 16:18, ganito. Romans 16:18. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Paano daw po ang isang tao nadadaya? Paano? Sa pamamagitan ng mabuting pananalita. Nako. Totoo ba yun, mga kapatid? Nako, pag ang nakachempo ng napakagaling mandaya, nako, magaling magtalumpati, mabuting ang kanyang pananalita, yung mga cellphone. Di ba yung mga nagtitinda ng mga yung mga pagdating sa mga ganyang bagay, pag ang pag-uusapan ay buy and sell, wala nang tatalo sa mga kaibigan natin Muslim. Bili ka na ng suklay. 35 pesos lang, matibay yan. Nabalik, 15 pesos na lang. Bili ka ng kumot, kapatid. Kasya dito, 100. Napagaling nyo na magaling magtalumpati. Pero masisipag yan sila. Pero maraming tao, maraming kapatid, hindi nila napapansin, nakakatsempo sila ng mga taong magaling magsalita, magagaling magtalumpati. Diba? Kahit nga mga politiko, diba? Pagandahan ng salita yan eh. Diba? Pangako ko po sa inyo, lahat ng kalsada na hindi sementado, ipasisimento ko. Pati mukha nyo, pasisimento ko. Diba? Meron bang
bang ganon? Meron. Kasi magaling yun magsalita. Di po ba? Pagdating mo naman sa pag-ibig, nako, karamihan sa mga babae. Diyan ang sasabihin lang ng babae, susungkitin ko ang buwan. Lalaki. Malibasa kasi hindi ako sanay manligaw eh. Ako kasi ang nililigawan. Di ba? Ang gagaling magsalita yan, di ba? Pag nanliligaw, parang si Brother Edwin din yan eh. Hahamakin ko ang lahat. Makinig ka lamang. Di ba? Sansuwi. Sang sut mo lang, uuwi na ako. Ibigin mo lang ako. Di ba? Ang gagaling na magtalumpati. Even pagdating sa relihiyon. Di ko ba? Merong magaling magsalita dyan eh. Mga kapatid. Niyayakap ng mga tao ang relihiyon. Pero hindi niyayakap si Kristo. Di ba? Magaling magtalumpati. So, ingat tayo sa mga ganong klaseng pananalita, mga kapatid. Minsan, hindi natin napapansin, nadadaya po tayo. Bantayan natin yung salita. Di po ba? Hindi ko mo magaling magsalita. Oy, okay na yan, magaling yan. Ay, dito ko. Magaling magsalita rito yung tagapagturo. Hindi. Baka mamaya madaya tayo pagdating sa mga ganong pananalita. Say amen. Palakpan po natin ang Diyos, mga kapatid. Una yon. Pangalawa, Jeremiah 49:16. Basa. Jeremiah 49:16. Tungkol sa iyong mga kakilabutan, dinaya ka ng kapalaluan ng iyong puso. Ako, paano daw po ang isa pang tao nadadaya? Paano pa siya nadadaya? Dinadaya siya ng kapalaluan ng iyong puso. Paano yun? Minsan, marami dyan, ganyan eh. Mayaman na ako. Hindi na ako maghihirap. Hindi ko na kailangan ng Diyos. Di ba? Diba? Hindi, matalino na ako. Kaya ko na ang lahat ng bagay. Hindi ko na kailangan mag-aral pa ng Biblia. Bakit? Matalino na ako eh. Diba? Abogado na ako. Diba? Hukom na ako. Diba? Teacher na ako. Diba? Merong mga ganong klaseng tao. Dinadaya ang kapalaluan ng kanyang puso. May mga tao nga akong napakinggan eh. Sabi nga rito, hindi raw to kayang lindulin ng Diyos. Ba? Meron bang titibay sa lindol? Ha? Kung ba ang lugar ng isang bundok ay tinatawag na ang tawag grabe ay adobe. Kasi adobe matigas na bato yan eh. Hindi yan basta-basta talaga bumibigay. Pero pag ang usapan ay lindol, ay walang titibay sa lindol. Kahit pag gaano katibay yan, nagawa ng tao. Inuuga nga ng Diyos yung langit sa lupa. Paano titibay ang bagay doon sa lindol? Di po ba? Walang titibay doon. Bagyo nga lang tingnan yung nangyari sa mga kapatid natin sa Yolanda. Diba? Dapat ma-realize ng tao na pag ginawa ng Diyos yun, wala tayong magagawa. Hindi tayo makalilita. Say amen. Palakpan natin ng Diyos, mga kapatid. Okay? Baka minsan, nadadaya tayo ng kapaluluan ng ating puso na common. Minsan nga, may mga lingkod ng Diyos eh. Hindi, ministro ko, kahit na magkasala ko, okay lang. Kahit na mamulesti ako ng kapatid, okay lang. Ministro naman ako ng Diyos eh. Kinakausap naman ako ng Diyos. Hoy, palalo yun. Diba? Walang ganun sa Bible. Sabi ni Pablo, ni Kristo, o tama, ni Pablo, si Kristo baga ministro ng kasalanan? Huwag na wang nangyari. Say amen. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Baka minsan nag-iisip tayo, mga kapatid, sa ating puso na ganun nga. Mag-ingat po tayo. Palalo ang tawag po doon. Baka nadadaya tayo ng kapalaluan ng ating puso. Medyo atas po tayo ng konti, mga kapatid. Medyo na... Ano po? Atas po dito. Okay, so pangalawa yan ha. Pangatlo, Roma 7:11. Basahin po natin. Romans 7:11. Sapagkat ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon ay dinaya ako sa pamamagitan ng utos at sa pamamagitan nito ay pinatay ako. Paano pa raw po nadadaya ang isang tao sa ayon kay Pablo? Sabi niya,
Sapagkat ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon ay dinaya ako sa pamamagitan ng utos. Paano pa tayo nagdadaya? Sa pamamagitan ng utos. Paano yun, mga kapatid? Paano tayo nadadaya ng utos? Sabi ni Pablo. Ha? Naku, magaling din ang mga ibang religion eh, di ba? Kahit hindi naman utos ng Diyos, sasabihin, utos ng Diyos. Halimbawa, kasi nababasa naman, o babasa siya, ika po, ang tanong, utos ba sa Kristiyano? Hindi. Tama? Sabi sa'yo, naituro sa'yo, hindi ka naman nagbabasa ng Biblia, hindi mo naman alam ang batas ng Diyos. Tama? Tupad ka ngayon ng utos ng ika po. Anong tawag doon? Nadaya ka. Diba? May mga sumusunod sa utos ng Diyos na huwag magpahaba ng, huwag magpagupit ng buhok kasi hindi naman nila alam ang utos ng Diyos di ba? Kaya nadadaya sila pati ng utos ng Diyos. Maraming ganun, di po ba? Sabi ni Pablo, 2 Korinto 4:12. Basahin natin. 2 Corinthians 4:12. 2 Corinthians 4:2. Bagkus, Tinanggihan namin ang mga kahihiyang bagay na nangatatago, na hindi kami nagsisilakad sa kautusan. katusuhan. Hindi kami nagsisilakad sa katusuhan, ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Diyos, Tuloy. Kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay ipinagtatagubilin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. So, maliwanag yung sabi ni Pablo eh. Sabi ni Pablo, hindi kami, sabi niya, tinanggihan namin ang mga kayahiyang bagay na nangatatago. Kayahiya pala yung gagamit ka ng salita ng Diyos na may daya. Sasabihin mong utos ng Diyos, hindi naman pala utos ng Diyos. Tama? Kaya kapag ang isang tao walang alam sa Biblia, walang alam sa banal na kasulatan, tama? Nadadaya ka, kapatid. Tama ba yung brother? Ano pangalan mo ulit? Marvic? Vic Soto? Hindi. Buti naman. Sabi niyo, yung magaling magsasalita. Opo. Magaling yung magsalita. Sino ako? Ako? Hindi nga ako magaling magsalita eh. Di ba? Pangit nga po ang magsalita. Di ba? Babantayan mo. Pag sinabi kasing magaling magsalita, ibang sa tingin mo, maganda yung inaalok, pero ang totoo, hindi naman pala. Okay? Siyempre, ang mga ngaral ng Diyos, talagang magaling dapat magsalita yan. Pero, ang kagalingan ng kanilang pagsasalita, sabi ni Pablo, patungo sa katotohanan. Sabi ni Pablo, di ba? Hindi sila gumagamit ng daya ng salita ng Diyos. Kaya kailangan alam mo yung salita ng Diyos. Alam mo yung utos ng Diyos para hindi ka madaya. Kasi pwede ka namin madaya kung hindi mo alam yung salita ng Diyos. Tama? Okay? Kaya kailangan mag-aral ka ng salita ng Diyos. Magbuklat ka ng Biblia. Huwag muna comics wakasan. Okay? Wakasan mo na yung comics. Okay? Pangit mo, wag na. Kaya yung mga FHM, wag na. Kaya yung mga Playboy, wag na. Okay? So sabi ni Pablo, hindi kami gumagamit ng daya ng salita ng Diyos, kundi ipinagtatagubilin namin ang aming sarili sa bawat tao, sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. Dapat ganun yung mga lingkod ng Diyos o lahat ng mga Kristiyano na gustong magbahagi ng salita ng Diyos. Huwag kayong gagamit ng daya ng salita ng Diyos. Tama? Marami kasing ganun eh. Sasabihin, ito, babasahin. Sabi kasi, aakyat eh. Umakyat nga. Kaya umakyat sila ng bus, ng jeep. Tapos, kasabay ng pengin pera. Ganun yun eh. Sobre lang yun eh. Pero ang kaulugan pa rin, pengin pera. Pagkatapos pagkapangaral, pengin pera. Ganun ang labas yun eh, di po ba? Hello, andiyan mo ba kayo mga kapatid? Diba? Sabi ni Pablo, 2 Korinto 2:17. Hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Kaya kapatid, pag kinakalakal sa yung salita ng Diyos, pag may nagturo sa'yo, tapos hinihingan ka ng 10 centavos, lumayas ka na ron. Amen? Hello, amen po ba yun? Palakpakan natin ng Diyos na malakas. Okay? So,
Pangatlo na yun, no? Pang-apat, paano pa tayo nadadaya, mga kapatid? Dapat tandaan natin yun, ha? Una, magaling magsalita. Yung palalo ang kanyang puso, nadadaya ng kautusan o ng utos ng Diyos. At pang-apat, Mateo 13:22. Sana walang ganitong kapatid. 13:22. O kaya naman, malaman niya itong bagay nito. 13:22 ng Mateo. Matthew 13:22. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita. Ngunit, Ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan At- at ang daya ng mga kayamanan ay siya, ay siyang umiinig sa salita at yaoy nagiging walang bunga. Naku, paano pa raw po tayo nadadaya, mga kapatid? Ayon po kay Kristo. Nadadaya ng mga kayamanan. Ako, marami hong ganyan. Lalo na pagdating sa panahon natin ngayon, maraming gadgets ngayon. Ay, tama ba? Gadget. Nahawa ko kanino ako nahawa. May narinig kasi ako gadgets, kaya nabanggit ko tuloy gadgets. Sa gadget. Di ba? Okay lang, tatanayo, okay lang na magkaroon ng cellphone. Pero yung hindi ka nasisiya sa bawat labas ng cellphone, yun, baka nadadaya na tayo. Kumbaga, palit tayo ng palit. Di ba sana kung pagkapalit mo, ibibigay mo sa isang kapatid. Huwag na ministro. Kasi kapatid na lang. Di ba? Doon sa mga kapatid na walang cellphone. Di ba? Pero kung gusto niya talaga, ministro na lang. Diba? Okay, bumalik din yun. Hello, andyan mo ba kayo? Hindi mo ba? Diba? Palit na. Meron pa gano'n kapag nawagi? Meron no? Meron pa gano'n? Sabihin nga natin kapatid, tigilan mo na yan. Okay lang sana, kung kaya ka nagpapalit ng cellphone, kasi meron kang business. Diba? Kasi kailangan talaga yung business Hindi lang pang call and text. Diba? So, kailangan mo yun talaga yun. Sabi ng Banal na Kasulatan Tayo, kailangan natin ng relo. Ba't tayo nagre-relo? Kasi kailangan natin ng oras. Pero kada labas ng bagong relo, ay, di ba merong lumabas, Seiko, tapos Rolex, tapos yung Tag Heuer, sumunod yung Lata, di ba? Yung Lata, patapon na. Hello, andyan ba kayo mga kapatid? Teka lang mga kapatid, sabi ni Kristo, baka nadadaya na tayo ng mga kayamanan. Di ba? O kung bigay, wala. Tapos pag alam mo, marami naman nagbibigay sa'yo, di ibigay mo rin naman sa iba, yung walang iba. Gusto niyo ba 5110? Pamatulong. Hello, andyan ba kayo mga kapatid? So, ingat tayo, lalo na sa mga puso ngayon, no? Na, siyempre, dahil ang ating mundo ngayon ay tinatawag ng ano? Anong tawag doon, kapatid na AJ? Modern na, high-tech na, di ba? Na, maski nga pag sa mga, dati, ito ngayon, di na, minsan, pag meron ka ng tablet, di po ba? Mga paracetamol tablet, di ba? Medical tablet. Hindi mo na kailangan ito. Di ba? Ang bilis Kumbaga, yung mga ganyang bagay, pampabilis lang. Pero mag-iingat pa rin po tayo kasi baka mamaya nadadaya na tayo ng mga kayamanan dito sa sanlibutan. Naalala niyo yung paksa natin? Dapat, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Palakpakan natin ng Diyos, mga kapatid. Kumbaga, wag yung puso mo, wag mo siyang ibubusto. Wag ka lang magpo-focus sa ganung bagay kasi baka madaya ka. Okay, so baka hindi niyo po nalalaman na baka nadadaya na tayo. Alam po ba yun, mga kapatid? Okay. Pangalawa, Unang Korinto 15:33. Ito, marami to sa mga kabataan katulad natin. Basa. 1 Corinthians 15:33. Huwag kayong padaya. Bakit? Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Totoo po ba yun? Sabi ng Apostol Pablo, huwag kayong padaya. Nadadaya po ba? Nadadaya May mga kapatid tayo, mas gusto pang maging kaibigang kasama sa happening, sa gimmick, mga unbelievers, kaysa mga kapatid natin sa Espiritu. Tama? Sabi ni Pablo, huwag kayong padaya.
Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Meron kami kasi naririnig ganun eh. Di ba? Na mas gusto pa nilang kasama mga unbeliever kaysa mga believer. Di ba? Dapat, tayo nga, minsan lang tayo magkita sa loob ng isang linggo eh. 2 beses nga lang eh, di ba? 2 beses lang, Huwebes saka Sunday. Di ba? Minsan absent pa po tayo. Di ba? Nakakalungkot, di ba? Kaya nga kapag may mga kapatid na pumupunta sa tahanan niyo, dapat excited kayo. Uy, kumusta ka na? Lumayas ka na dito. Kinumusta ka pero pinalayas ka. Di ba? Dapat maging excited tayo. Dapat magalak tayo pag nababalik. Ay, andyan pala si kapatid na ganito. Di ba? Kumustahin mo naman. Di ba? Tatangin bakit nandito. Oh. Hello? Alam mo yun? Tama ba kapatid na bossing? Marby? Marby kasi eh. Okay. So, baka hindi nyo napapansin yung mga kabataan natin, mga kapatid. No? Ang masamang kasama, sumisira yan ng magagandang ugali. Tama? Sumisira yan. Tama ba ano nga ulit pangalan? Dimple. Yan. So, mas masarap kasama yung may takot sa Diyos kaysa sa mga walang takot sa Diyos. Okay? Kasi dadalhin ka lang yan sa sa laman eh, di ba? Okay, naintindihan niyo ba mga kapatid? Sa mga kabataan. Okay? Ingat po tayo. Huwag kayong padaya. Ha? Mamili tayo ng mga kakasamahin, kakaibiganin. Ha? Batas talaga ng Diyos na magpakaibigan. Pero titingnan mo rin yung kakaibiganin mo. Baka mamaya, yung kakaibiganin mo, dadalhin ka lang sa kalokohan. Huwag kang padaya. Ayan, sabihin nga natin sa katabi natin, huwag kang padaya. Okay? So, yan na yun. Pangalawa, Hebreo 3:13. Hebrews 3:13. Ngunit, kayo'y mga pangaralan sa isa't isa araw-araw. Bakit po? Samantalang sinasabi, ngayon, Ngayon? baka papagmatigasin ang sinuman sa inyo ng daya ng kasalanan. Oh, hindi ko ba yun, mga kapatid? Ang sabi ni Pablo, mga pangaralan tayo sa isa't isa araw-araw. Bakit? Kasi, baka anya sa atin papagmatigasin ang sinuman sa inyo ng daya ng kasalanan. Diba? Yung kasing kasalanan kasi may daya eh. Tama? Daya ng kasalanan. Kapag ikaw nadaya ka ng kasalanan, tiyak na tiyak yun, titigas ang puso mo. Tama? Kahit na magtapat ka na, ayaw mo pa rin magtapat. Kasi nga, pinagmamatigas yung kasalanan mo eh. Nadaya ka ng kasalanan eh. Paano ba nadadaya ka ng... kasi alam mo nang may kinakasama, tapos sasabihin mo pa, ilalagay mo pa sa isip at puso mo, hindi. Kami pa rin sa bandang huli, ikakasal. Meron mo ganun? Hello? Mga kapatid. Dapat maano tayo dito sa sinabi ni Pablo. Tayo may mga kaso tayong mga ganong mga kapatid. Sana huwag na tayong dumagdag pa. Na nadadaya tayo ng kasalanan. Na pagmamatigas ang puso natin pag tayo nadaya ng kasalanan. Tama? Minsan meron pang ganun eh. Hindi, minsan lang naman eh. Diba? Kaya lang yung minsan na yon, pwede na magdulot yon ng katigasan ng ating puso. Kasi yun yung daya ng kasalanan eh. Diba? Alam mo lang ba, yung pangalo niya, alam mo lang kasalanan yan eh. May daya yon. Paano ka nadadaya? Sabi mo ba naman eh, alam mo lang meron ng kinakasama, tapos sabi mo pa, kayo pa rin magkakatuloy. Di nadaya ka nga. Hello, anyan ba kayo mga kapatid? Totoo hindi? Ha? Boom. Ingat ka pa rin. Kasi, binabantayan tayo ng Satanas. Pag nagsalita tayo noon, ganun ba? Sasabihin sa Satan, mamaya, bibigyan kita ng
Napakagandang pae. Christina Aguilar. Hindi nyo kilala yun? Dancer yun. Di ba dancer yun? Christina Aguilar. Kulang ng A. Okay. Nakita niyo ba yan mga kapatid? Hello. Sana mabuksan tayo sa isipan na ganun. Na pagmamatigas yung ating puso ng daya ng kasalanan. Minsan sabi, minsan may mga kapatid nga ganun eh. Nanood ka ba ng ball? Hindi po, napasilip lang po ako. Hindi po ba? Hello, nandiyan ba kayo mga kapatid? Nadadaya. Pandaya ng kasalanan yun eh. Yung ball, kasalanan na yun, tama? Eh sabi mo, hindi, napasilip lang po ako. Gaano katagal? Mga 10 oras po. 10 oras? Grabe, no? Hello, andyan ba kayo mga kapatid? Pangalawa, tanda natin yun ha, ikalawang Thessalonica 2. 2 Thessalonians 2:3. Huwag kayong padaya kanino man Huwag sa kayong padaya anumang kanino paraan. man. Sapagkat ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula sa pagtaliwakas Wala. at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Paano pa po nadadaya ang isang tao? Mga kapatid, sabi ni Pablo, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan. Dapat anumang paraan ang ginagawa ng mga taong gustong dayain tayo, huwag kang padaya. Ano pinag-usapan dito? Yung pagdating ni Kristo. Mayroon bang nadadaya pagdating ni Kristo? Diba? O sabi niya, year 2000, darating na si Kristo. Diba? January 1st. Kaya nga sila, nagkakaroon ng tinatawag na nagkaroon ng millennium bug. Diba? Yung sinira sa halos buong mundo. Diba? Nasira yung mga computer. Kasi daw, pagpatak kasi 1999 pag daw pumasok ng 2000, babalik daw dun sa 00. Kaya nagkaroon ng tinatawag ng millennium bug ng year 2000. Kailan lang yun, di ba? 13 years, di ba? Mga ilang taon ako noon, mga 13 din, no? Hello, andyan ba kayo mga kapatid? Meron bang nadadaya sa ganon? Meron. May mga tao nga sa ibang bansa, di ba? Nagpakamatay. Di ba? Uminom. Pero yung tagapagturo hindi uminom, yung mga miyembro uminom. Tapos lahat ng ari-arian nila pinagbebenta, tapos binigay doon sa tagapagturo. Kasi sabi niya, darating na sa ganitong araw si Kristo. Pecha, taon, oras, buwan. No, magugunaw ang mundo. Pagdating, mga kapatid, tatandaan niyo palagi, sa pagdating ni Kristo, walang nakakalam kahit si Kristo. Okay? Ang magpapasya kasi yun, yung Diyos Ama. Kung kailan sabihin ng Diyos Ama, siyempre si Kristo, buwat ng umupo yun, naghihintay yun eh. Hanggang saan lahat ng kanyang kaway may ilagay sa kanyang paanan. Pag sinabi ng Diyos Ama, anak, baba na, doon lang yung bababa si Kristo. Okay? Kaya pagdating sa ganung bagay, huwag ka lang padaya na natatakot. Hindi, bukas darating na, nagkaroon na ng lindol, ang Saudi Arabia, binaha for the first time, di ba? Ang Yolanda, ang Tacloban, binagyo ng matindi, paggulo na ng mundo, hindi pa po yan. Hindi naman. Talagang, yan talaga, problema na natin talaga yan. Kaya hindi yan ang dahilan. Kaya lang, dahil sa yung mga bagyo, yung mga lindol, yung mga baha, yung mga gunaw, no, yung pagsunog, pagpugnaw, ay isang klase ng Diyos na pagdalaw sa tao. Na dapat, pag dinalaw ka sa ganung bagay, ma-realize mo, mag-isip ka na, magbulay ka na, matakot ka na sa Diyos, kasi tiyak na tiyak, matutupad yung sinabing pagdating ni Kristo. Pero kung kailan, hindi natin nalalaman. Kaya dapat, pag hindi mo alam, ano ka na, mag-ready ka na. Diba? Mag-ready ka. Diba? Mag-ready ka araw-araw. Kaya nga sabi ni Pablo, magpangaran tayo araw-araw eh. Dahil pwede tayong madaya ng kasalanan eh. Di po ba? Kailangan na yung pagdating ni Kristo, dapat siguraduhin mo na. Mas maganda yung nagre-ready ka kaysa hindi ka ready. Di ba? Kapag hindi ka ready, tapos bigla ka na lang gugulatin eh. Magugulat ka, di ba?
So, ganun din yung pagdating ni Kristo. Kaya lang, minsan may nadadaya pa sa ganung bagay. Eh tayo, hindi na tayo madadaya mga kapatid. Say amen. Kasi alam natin ang pagdating ni Kristo, walang nakakaalam. Tama? Gaya ng magnanakaw. Walang magnanakaw na mag-say, "Hoy, alas 12 ng hating gabi na nakawang ito." Walang ganun. Diba? Walang ganun. Say amen. Okay? Kaya yung pagdating ni Kristo, ang kailangan lang, be ready, mga kapatid. Kamayan po ninyo, ang mga katabi natin, maghanda ka sa pagdating ni Kristo. Okay? Okay. Pangalawa, nako, ito pa. Pangalawa, mga kapatid, paano pa tayo nadadaya? Ito, baka hindi natin alam to na nadadaya na pala tayo. Unang Korinto 3:18. 1 Corinthians 3:18. Sino may huwag magdaya sa kaniyang sarili? Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong sa kapanahonang ito, ay magpakamangmang siya upang siya ang maging marunong. Paano daw pa tayo nadadaya? Ano pa nakakapandaya sa tao? Yeah? Maging yung ating sarili, nadadaya tayo. Okay. Paano ba tayo nadadaya ng ating sarili? Mga kapatid. Ha? Una, Santiago 1:22 hanggang 24. Basahin natin. Paano nadadaya ng ating sarili tayo mismo? Basa. Santiago 1:22 hanggang 24. James 1:22-24. Datapot maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang Na, na inyong dinadaya ang inyong sarili. bakit po? Sapagkat, Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili, at siya'y umaalis at pagdakay kaniyang nalilimutan kung ano siya. paano daw natin nadadaya ang ating sarili? Mga kapatid, sabi ni Pablo huwag magdaya sa kanyang sarili. Diba? So parang sa panahon lang ni Moses, huwag kang magdaya. Huwag mong dayain ang iyong sarili. Kasi sa katotohanan, tayong mga tao, sarili natin mismo, dinadaya natin. Tama? Sa papaanong paraan, mga kapatid? Sabi ni Santiago sabi niya, maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong sarili. Okay, magaling nga tayo makinig. Sabi ko nga lagi, di ba? Be keen listener all the time, di ba? Always. Tama? Kaya lang, bakit? Nga problema nga namin, kami nga mga ministro nagtataka, bakit kaya ganon? Tama? Kaya sa kapulungan ng mga gagawa, nagtatanong kami mga ministro nagkulang ba kami? Bakit maraming mga manggagawa nasususpended? Bakit maraming kapatid nadadaya yung kanilang sarili? Kasi hindi tagatupad. Okay, pagdating sa pakikinig, magaling na tayo Mahusay na tayo. Marami na tayong natututunan. Sabi nga, ang problema nga lang sabi nga ni kapatid na Joey doon, yung may-ari ng tahanan nito. Okay, kasi paksa namin, pagbasa, pakikinig, at pagtupad. Pagdating daw po talaga sa pagtupad, talagang sumasablay yung tao. Ang hirap tumupad, mga kapatid. Okay? Ang sarap pakinggan ng salita ng Diyos. This is right, mga kapatid. Tama? Tama po ba? Maganda bang pakinggan ang salita ng Diyos? Lalong-lalo na kung ang mga salita ng Diyos ay promising. Tama po ba? Maganda, di ba? Nabubuhayan ka ng loob, lumalakas ka kapag nakakarinig ka ng mga salita ng Diyos. Sana lang, ganun lahat ng kapatid. Di ba? Na kapag nakapakinig ka ng salita ng Diyos, baw ka na agad, nagagalak ka, natutuwa ka, lumalakas ka, at nagkakaroon ka uli ng pag-asa. Hindi yung magtitigas ka pa. Yeah? Kasi bakit? Kasi nadadaya natin kapag tayo hindi tumutupad ang salita ng Diyos at tagapakinig lamang tayo. Wala tayong pinagkaiba saan? Sa pagtingin sa salamin.
Nako, karamihan mga babae ganyan. Diba? Talagang titignan niya ang kanyang mukha, ang tagal ba? Ewan ko ba, bakit ba ganun mga kapatid? Kakasalamin lang, titignan ulit sa salamin. Tama ba, no? Okay, no? Titignan yung mukha. Tinitingnan niya talaga yung kanyang mukha. Pero pag wala na sa salamin, kapatid na din ko, alam na, they forgot kung sino siya, di ko ba? Nakakalimutan niya kung sino siya. Dapat hindi ganon. Na para bang, pag umalis tayo ngayon, paglabas natin ngayon dyan, pag uwi natin sa tahanan, wow, nakalimutan natin. Hindi, ano tayo pala? Kristiyano pala tayo. Na kapag nakita mo yung kaibigan mo, yung kaibigan mo madaldal, palikero, ang daldal, pagdating sa pagsasalita, pag ipagkwentuhan, may kasamang mura, walang kasamang, pag nagsalita, lagi may kasamang mura. Pati ikaw din, napapamura ka rin, nakalimutan mo, ay, Kristiyano pala ako. Bawal pala yung Hello, andyan ho ba kayo mga kapatid? Maliwanag ho ba yun mga kapatid? Na minsan nadadaya tayo ng ating sarili. Tama? Nadadaya po ba tayo? So, nadadaya tayo kapag tagapakinig lang, pero hindi naman taga-tupad. Kaya nga sabi namin, nagtatanong kami, nagkulang ba kami? Marami ng aral ang lumabas di po ba? Marami ng kabutihan, mensahe ang Diyos, isa ikatututo natin. Minsan nga, question namin mga worker, na bakit ganon? Mas marami yata. Ilan yata ang hindi suspended? Ilan na lang, kapatid? Dalawa na lang? Pabiro mo yun. So, dalawa na lang ang suspended. Wow. Kasi iba nakabalik na. Akala ko dalawa na nag-attended. Diba? Sabi nga, shame on us. Diba? Nakakahiya kami. Kasi kami nasa tagapagturo, diba? At tinuturuan natin yung mga kapatid. Okay nung, sana nga yung mga kapatid, nagtuturo natin ng mga. Pero tayo mismo, diba? Yun, medyo talagang, minsan talagang nakakahiya. Okay? Kaya kami nagtatanong kami, bakit gano'n? Yeah. So sana, kami nga ni kapatid na Tonyo, sana huli na ito. No? Itong latest. Sana huli na ito. Wala nang mga worker na masususpended pa. No? Sana huli na to. Itong latest na lumabas. No, mga kapatid. Okay? At sa mga kapatid naman, huwag nyo na hong nasain, huwag nyo na hong itry, subukan na magpasuspended dahil napakahirap. Kung mahal nyo ang paglilingkod, huwag na kayong mag-try. Huwag nyo nang dayain ang sarili natin. Sabi nga natin, di ba palagi, walang lihim na hindi nabubuga. Meron ang isang dancer nagtapat kailan lang No? Bata-bata pa niya, nagkaroon na siya ng boyfriend. Pero kapatid naman. Pero mali pa rin. Okay? Kaya nga, sana wag na maulit yung gano'n. Buti nga nagtapat agad kasi natakot siya Maganda talaga, natatakot talaga yung mga kapatid. So, mga batas ng Diyos. Okay? At wag nang maulit. Diba? Kasi ang pag-ibig, andyan lang yan. Diba? Ang Diyos ang bahala dyan. Kung nananampalataya, ang Diyos ang magbibigay, then, wait unto the Lord. Say amen. Diba? Maghintay ka lang. Sabi nga, may kantang gano'n, diba? Basta't maghintay ka lamang. Tama ba yan, Sister Jeray? Diba? Huwag ka magmadali. Tingnan mo sila kapatid na RJ. Inuuban na. Pero by next year, January 1st. Malapit na, no? Malapit na. Lobby na wala yung January. Pero maganda yun. Pero maganda yan, di ba? Nakatagal sila ng 6 years. Diba? 6 years. 6 years is enough para sa inyo, no? O dadagdagan niyo? 7. Nahihirin pa. Mukhang gusto niya, hindi lang yata tutubuan ng tinig to Para lalabas sa piano.
Hindi, baka mahirapan ka sa panganak nun. Eh, baka may kasi baka may pag nanganak ka naman, 10 lumabas, mahirapan ka. Hindi, okay. So, masarap pang makinig. Tama ko ba? Masarap ang salita ng Diyos. Kailang, mas masarap makinig ng salita ng Diyos kung sinutupad natin. Say amen. Palakpakan natin ng Diyos ng malakas. Okay? Okay, paano pa natin nadadaya sarili natin, kapatid na Rachel? Galasan sa stress. Okay. Sapagkat, Galatians 6:3. Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may kabuluhan, bagaman siya'y walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. paano pa natin nadadaya sarili natin? May mga ganun ba? Buti na lang, tinanggal natin yung ganun eh. Hindi, ministro ko, kinakausap ako ng Diyos eh. Di ba? Nag-uusap kami ng Diyos. Di ba? May kwenta ako. Pag wala ako, wala nang karunungan ng iglesia. Naku po. Patay tayo doon pag gano'n. Kapag wala ang ministrong gano'n, eh, ano na? Wala nang karunungan ng iglesia. Teka lang. Ang karunungan sa lahat ng may takot sa Diyos. Kawikaan 1:7. Say amen. Diba? Pag gano'n ang paniniwala ng isang tao, hindi, importante ako sa iglesia. Diba? Pag wala ako, wala silang tagagawa ng computer. Diba? Pag wala ako, wala nang mamimigay sa iglesia. Importante ako sa Diyos. Importante ako sa Diyos. Okay? So, nadadaya natin ang ating sarili. Akala mo may kabuluhan ka, pero sa Diyos wala kang kabuluhan. Tama ba yan, mga kapatid? Na para bang kapag nawala na yung tagagawa ng tagagawa ng paksa, eh hindi na uusad ang iglesia. Eh naniniwala tayo, mawala man kaming 4, huwag na akong sabay-sabay. Isa lang. Hindi ako, kasi mas malala nga yung sakit nito eh. Bumibigay na yung balakas. Sa akin, ano na ngayon eh, pananakit lang ng tiyan eh. Kaya huwag na mamaya. Nasaan na ba ako? Nasaan ako? Nawala ako. Ha? Kung nakatayo ka, iniisip mo nakatayo ka, inaakala mo may kabulong ka, ba? Dinadaya mo sarili natin. Na akala mo importante ka, pero hindi naman ay wala kang kabulong. Gaya na sinasabi natin na yung mga tagagawa ng paksa, naniniwala tayo, kahit mawala kami 4, wag lang sabay-sabay, naniniwala tayo, ang Diyos ay magbabangon ng lalaki sa iglesia nito. Say amen. Hello, andyan ba kayo mga kapatid? Naniniwala ko ba kayo doon? Kahit mawala kami, may itatayo ang Diyos sa samahan ito. Palakpakan natin ang Diyos mga kapatid. Okay? Sa dami ng aral na lumabas, mensahe ng Diyos, tiyak na tiyak yung mga kamanggagawa namin. Kahit ganyan yan. Ganyan na talaga sila. Pero may tatayo ang Diyos dyan. Tama? Hello? Nandiyan ba kayo? So, maliwanag yun. Pangalawa, paano pa natin nadadaya ang ating sarili? Santiago 1:26. James 1:26. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kaniyang dila, kundi dinadaya ang kaniyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Paano pa natin nadadaya ang ating sarili? Sabi niya, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, pero hindi pinipigil ang kanyang dila, sabi niya, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Eh, sinasabi mo ang palasamba ka, di ba? Lagi kang nananalangin, di ba? Pero kapag nagsalita ka naman, hindi mo kayang pigilin yung salita mo, di ba? Mahilig kang mang-alipusta, manglait, di ba? Ano pa? Magmura, no? Sabihin mo pa na, wala na bang ibang lalaki dyan? Hello? Lalaitin mo yung lalaki, di ba?
Yung Brother Chocolate, hindi pa lalayas yun. Siyang katotohanan. Hello? Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Pag hindi natin pinipigil yung dila natin, walang kwenta yung ating pagre-reliyon. Yung ating panunumbalik sa Diyos. Di ba? Dinadaya naman natin yung ating puso. Kaya tatandaan natin palagi, kahit na ikaw ay palasamba, paladalo, pero hindi mo naman kayang pigilan ang dila mo sa pagmumura, sa panlalait, sa pagsasalita ng mga mahahalin na bagay, no? Wala rin kwenta sa Diyos yun. Dinadaya natin yung ating puso. Akala mo banal ka ron? Hindi. Nadaya ang puso. Okay? Amen po ba yun, mga kapatid? Okay. So, pangalawa, unang 1:1-8. Paano pa natin nadadaya sarili natin? 1 John 1:8. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Okay, definitely walang magsasalita sa atin yan na tayo'y walang kasalanan. Kasi alam naman natin mga Kristiyano, lahat tayo ay nagkasala. Tama? Pero dahil sa mga may bisita tayo, bagay sa kanila to. Akma para sa kanila to. May mga tao kasi na sinasabi nila, wala silang kasalanan. Pero ang sabi ng Biblia, dinadaya ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. O kaya naman, maraming mga kapatid din nag-iisip na hindi naman kasalanan yun eh. Na ibigay ko yung sarili ko, mahal ko naman siya. Di ba? Baka nadadaya din yung sarili natin sa ganung paraan. Na hindi ko pinagsisihan na ibigay ko ang aking sarili sa kanya. Pwede ba yun? Dapat na matakot tayo. Ang pangangalo niya, may parusa sa Diyos. Kahit Kristiyano ka, may parusa yun. Sabi ni Solomon, sinong aapak sa apoy na hindi siya mapapasok? Ha? Pwera lang yung mga gumagamit ng mga mahika, ha? Yung umaano sa mga baga-baga. Saka yung mga nagbubuga ng apoy. Pwera lang yun kasi may ano yun eh. Oo, mga professional yun. Okay. Hello. Kaya yung tiyak na tiyak yung may parusa yun. Ano yun eh. Siyempre, pag naging Kristiyano ka, kasi pag sumampalataya ka, lahat ng kasalanan mo nung nakalipas, burado na yun eh, di ba? Ngayon Kristiyano ka, pag nakagawa ka ng kasalanan, ito mamatay. Ano na yun? Ang tawag doon? Nakatatak. Nakalista na yun. Di ba? Delikado ka na nun. Kasi, demerit ka na nun. Kasi Kristiyano ka na eh, alam mo na yung aral ng Espiritu eh, tungkol sa ganung bagay eh. Ginawa mo pa rin. Hindi naman pwedeng bababa uli si Kristo para yung pangangalo niya natin, mapatawad ng Diyos. Wala nang ganun. Hindi na mauulit yun. Kaya ikaw sa sarili mo at ang Diyos na lang mag-uusap mo. Hindi nga natin pwede idalangin yung mga ganun eh. Tama? Kasi kasalanan ikamamatay yan. Hello, ano ba kayo mga kapatid? Baka mamaya may ganyan pa sa atin. Dinadaya natin yung ating puso. Okay? Hello. Ang tanong mga kapatid, gusto niyo bang madaya? Ha? Definitely, sasabihin natin, ayaw natin. Diba? Pero ano ginagawa natin para hindi tayo madaya? Ha? Sama niyo na sa panalangin, basa. Awit 43 muna. Psalms 43:1. Hatulan mo ako, O Diyos, at ipagsanggalang mo ang aking usap laban sa masamang bansa. O iligtas mo ako sa magdaraya at hindi ganap na tao. Ano po sabi ni David? Ano ang kanyang panalangin? 43 talata 1. Hatulan mo ako, O Diyos, at ipagsanggalang mo ang aking usap laban sa mga bansa o sa masamang bansa.
O iligtas mo ako sa magdaraya at hindi ganap na tao. Dalangin natin yun, mga kapatid, isama natin sa panalangin. Ha? Kasi, tatanda natin, may dumadaya sa atin, tama, at the same time, tayo rin mismo, nandadaya din ng ating sarili. Tama? Dalangin natin sa Diyos. Isama natin, huwag tayong madaya ng sinuman, at the same time, huwag tayong mandaya sa sarili natin. Di po ba? Kumbaga, magpakatotoo tayo. Diba? Kaya yung mga kapatid na nagtatago ng kasalanan, ilabas nyo na po. O kaya, pigilan na po natin. Kaya nga isang dancer, nagtapat na agad eh. At humingi ng patawad, at natakot sa Diyos. Diba? Ganun sana tayo. Kasi mas mahirap pag yung ginawa ng Diyos katulad kay David. Si David naglihim ng kasalanan niya, di ba? Ginawa si Bathsheba at sinisingan. Lihim yun. Pero ano ginawa ng Diyos? Ibinulga yung kanyang kasalanan. Kaya mas maganda yung ikaw na magbulgar kaysa ikaw yung Diyos pa ang maghahayag sa buong kapatiran. Palakpan natin ang Diyos na. Tama? Dalangin natin sa Diyos yun. Kaya kung meron tayong itinatago, ngayon ang panahon, mga kapatid, na ipagtapat natin para nang sa magawa na natin ang solusyon. Tama? Para makaiwas na yung kapatid. Okay? Naintindihan niyo ba ako, mga kapatid? So, alalahanin po natin si Jaban. Ano si Jaban? Deceiver. Okay? So, pwede tayong madaya ng sinuman sa mga nabanggit po natin. At the same time, mismo yung ating sarili, dinadaya natin. Tama? Kaya nga sabi ni Kristo, deny yourself. Itanggin mo na sarili mo. Di ba? At kunin mo na si Kristo. Tama? Huwag mo na isipin yung sarili mo. Kasi ang iniisip mo kasi sarili mo eh. Di ba? Pag iniisip mo kasi sarili mo, di ba? Kahit ayaw ng Diyos, at sinusunod mo yung sarili mo, yun na, dinadaya mo na sarili mo. Diba? Kahit alam mo ng mali, sige ka pa rin. Ayun na. Dinadaya mo na sarili mo at napagmamatigas na ng kasalanan ang ating puso. Okay? Maliwanag ko ba yan, mga kapatid? Sana, umaasa po kami na si Jaban ay naging malinaw po sa inyo at sana maalala po natin, mga kapatid, no? Na pwedeng madaya tayo at pwede rin tayong mandaya mismo yung ating sarili. Tatanda natin, pag hindi ka naging tagatupad, ang dinadaya mo hindi ang Diyos. Sarili mo dinadaya. Kasi kahit anong pandaraya ang gagawin natin sa sarili natin, yung Diyos hindi na madadaya. Okay? God is still God. Tama? Ang Diyos mananatiling Diyos, pero ikaw delikado ka. Okay? So, umaasa po kami na ang mensaheng ito ay naging malinaw po sa atin. Kung hindi man, kung may tanong kayo, pwede po kayong magtanong. May tanong po ba kayo? Patuloy mo, brother. May tanong ka ba? Tungkol sa paksa. Hindi, gusto magtanong, kaya lang, malapit na mo dito.